Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 12 taong gulang na magkapatid na kambal na sina Kalik at Asan. Ang kanilang simpleng pamumuhay ay biglang nagulo nang muling maungkat ang nakaraan tungkol sa kanilang mga pagkatao. Dahil doon, ang pagtatanong nila kay Lolo Pilo ay nauwi sa malalim na pagtuklas tungkol sa pinagmulan ng kanilang mga pambihirang kakayahan. At kasabay ng unti-unting pagsibol ng kanilang mga kakayahan, ang paglitaw naman ng iba't ibang klase ng kampon ng kadiliman. Ano kaya ang lihim na matutuklasan nila tungkol sa kanilang pagkatao? Magagawa kaya nilang labanan ang makapangyarihang mangkukulam na naghahangad ng kanilang kamatayan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng kambal na Bertudes na may tangan ng mutya ng kalikasan. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang malawak na kagubatan sa baryo ng Asero, merong nagaganap na lagim na konti lamang ang nakakaalam. Talamak ang pamiminsala ng iba't ibang klase ng mga aswang. Lahat sila ay hindi maipaliwanag kung saan nagmumula. Basta ang alam ng mga ito ay pumatay ng mga babaeng buntis, dalaga at kahit sino. Basta matsyempuan nila sa daan, ay agad nilang nilalantakan at pinapatay. Kaya naman, ang mahusay at magaling na manunugis ng aswang na si Mang Roman ay pilit ipinagtatanggol ang lahat ng mga kababaihan, lalo na ang mga buntis, kagaya ng asawa niyang si Deza. Kabuwanan na nito ngayong buwan sa anak nilang panganay na kambal, ngunit bigla silang sinalakay ng mga aswang na tiktik. At ngayong gabi, habang gumuguhit ang kidlat sa kalangitan at dumadagundong ang kulog sa paligid, bihag ng aswang na tiktik ang asawa niya na si Deza. Abot langit ang kaba niya dahil nag-aalala siya na baka mapahamak ito nang wala sa oras. Kaya naman, isang matapang na pagtutok ng pana ang ginawa niya para takutin ang aswang na may sakal sa leeg ng kanyang asawa. Bakas sa mukha nito ang labis na takot. "Hoy! Diablong buwang natiktik! Pakawalan mo ang asawa ko! Kung ayaw mong butasin ko ng palaso ang pagitan ng mga mata mo! Bitiwan mo siya!" Ngunit hindi natinag ang aswang na tiktik. Mula sa kinatatayuan ni Roman ay hinila niya ang pisi ng kanyang pana. Patatamaan niya ang nilalang sa leeg nito at saka isusunod niya ang braso. Tinitigan ni Roman ang asawa niya na si Deza upang balaan ito sa binabalak niyang gawin. Nang pumikit ang kanyang asawa ay marahas niyang binitiwan ang tali ng pana. Lumipad ang palaso at bumaon yun sa leeg ng tiktik. Nabitiwan ito ang leeg ni Deza at isinunod naman niyang patamaan ang braso ng aswang. 5 beses niyang pinakawalan ng palaso sa ere. Lahat ng mga yun ay tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang na tiktik. Bumagsak ito sa lupa habang naghihingalo hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Takot na takot si Deza nang yumakap ito sa kanya
habang ang tiktik naman ay nakahiga sa lupa. Dilat ang mga mata at naliligo sa sarili nitong dugo. Akma na sanang paalis sila sa lugar na yon nang pigilan siya ni Desa. Sinabi nito na may babae raw na tumulong sa kanya at nasugatan ng dahil sa pagtatanggol kay Desa. Nang balikan nila ang itinuturo ni Desa, tumambad sa kanilang paningin ang walang malay na babae. Tadtad ito ng kalmot at malalalim ang sugat na tinamo nito sa katawan. Nakiusap si Desa na gamutin niya ang babae dahil muntik na raw itong magbuwis ng buhay para sa kanyang asawa. Sige, huwag ka mag-alala, mahal ko. Tutulungan natin siya. Hawakan mo lang tong palaso para madala natin siya sa bahay. Ako na magbubuhat. Agad na tumalima si Desa sa pagtanggap ng palaso na iniaabot ni Roman. Saka naman binalingan ni Roman ang babaeng nakahiga sa lupa. Binuhat niya ito at agad nang nilisan ang lugar na yon. Sa kabilang dako naman ng kakahuyan, kung saan ay madilim at balot ng katahimikan ang paligid, ang damdamin ni Purita ay nagliliyab sa galit. Isang babaeng nawalan ng asawa ang nakatayo at pigil ang hininga. Nanlilisik ang mga mata, nahabol ang tingin sa papalayong mag-asawa. Dala ang babaeng tinulungan ng mga ito, samantalang ang kanyang asawa ay iniwan ng wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong dugo. Nanginginig ang mga kamay ni Purita habang hinihimas ang 4 na buwan niyang tiyan. Nasaksihan niya ang lahat ng mga nangyari, kung paanong pinatay ng isang manunugis ng aswang na si Roman ang lalaking pinakamamahal niya. Nilapitan ni Purita ang nakahandusay na katawan ng asawa niya na si Danilo. Lumuhod siya at unti-unting humaba ang kanyang mga kuko. Sa lugar kung saan pinatay si Danilo, doon na rin siya naghukay para ilibing ito. Balot ng puot, galit ang puso niya. Itinatak niya sa kanyang dibdib at isip ang pangalan ng lalaking pumatay sa kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang minutong paghukay, gamit ang matutulis niyang mga kuko, ibinaon niya ang katawan ni Danilo doon. Bago niya tinakluban ng lupa ang bangkay ng kanyang asawa. Kinagat niya ang lahat ng parte ng katawan nito. Nagbago ang itsura ni Purita. Ang kanina na kulay pulang mga mata, ngayon ay kulay berdeng apoy na may mabangis na anyo ng isang nilalang. Kasabay ng pagtaklob niya ng lupa sa katawan nito, umalingaw-ngaw ang malakas niyang sigaw ng pag-angil na punong-puno ng pagbabanta at sumpa. Isinusumpa ko, pagpapayaran ng manunugis na yon ng kamatayan mo, Danilo. Isinusumpa ko, wala nang mabubuhay na sanggol sa banyong ito. At sa lahat ng lahi nila, uubusin ko silang lahat hanggang sa kahuli-huli ang sahing lahi ng kanilang dugo. Isinusumpa ko! Isinusumpa ko! Sabay ng nakakakilabot na pagsigaw ng nilalang sa gitna ng kakahuyan. Umalingaw-ngaw ang pagguwit ng kidlat sa kalangitan, pagdagundong ng kulog sa paligid at pagbagsak ng malakas na ulan. Ang kagubatan ng asero ang naging saksi sa pagbibitaw ng matinding galit ng isang pinakamabangis na mangkukulam na isang aswang. At dahil sa malakas na orasyong ginamit ni Purita, umagos ang dugo mula sa kanyang sinapupunan. Nanginginig ang kamay na hinawakan ng sariling dugo
sa kanyang hita na may kasama ng tubig ulan. Tuluyang nahulog ang kanyang anak mula sa kanyang sinapupunan. Mas lalong umalingaw ang sigaw ng galit ng isang babaeng nawalan ng mahal sa buhay. Tila alulong ng asong nauulol na may kasamang kilabot ng usal ng orasyon na magbibigay ng bisa sa sumpang binitiwan ng isang naghihiganting nilalang. Samantala, sa kinaroroonan naman ng mag-asawang sina Desa at Roman, patuloy sila sa pagtakbo papalayo sa lugar na yon. Pareho silang napalingon sa hulihan ng kanilang daan nang tila may narinig silang nakakakilabot na pagsigaw. Subalit, binaliwala nila ang narinig dahil buhat ni Roman ang babaeng inililigtas nila habang ang kanilang daan ay patuloy sa panlalabo dahil sa biglang pagbuhos ng ulan kanina. Ipinagpatuloy nila ang pagtahak sa daan. Tanging ang kidlat na lamang ang nagsisilbi nilang tanglaw sa daan upang makabalik sa kanilang tahanan. Pagkalipas ng isang oras na paglakad at takbo, sa wakas ay narating na nila ang kinaroroonan ng kanilang kubo. Basa ang katawan ni Roman nang ibaba niya sa katre ang babaeng sugatan. Mabilis silang nagkuha ng mga tuyong damit at nilinisan ang katawan ng babae. Ginamot ni Roman ang mga sugat nito at pagkatapos ay nagpahinga kasama si Desa. Binantayan nila ang babae at hinintay na magkamalay ito hanggang sa dalawin sila ng antok dahil sa labis na pagod. Sabay silang mag-asawa na nakatulog. Kinabukasan, nagising ang natutulog na diwa ni Roman nang maramdaman niya ang pagyugyug sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at mukha ni Desa ang nasilayan niya. Sinabi nito na nagkamalay na raw ang babaeng tinulungan nila kagabi. Agad siyang bumangon at nalaman niyang nagkamalay na nga ito. Sa pagitan ni Roman sa gawi ng nakaupong babae, baka sa mukha nito ang sigla at panunumbalik ng lakas ng katawan. Para bang walang nangyari nang tumingin ito sa kanila. Maraming salamat sa inyong dalawang mag-asawa. Kundi dahil sa inyo, baka kung ano na nangyari sa akin. Kami yung dapat magpasalamat sa iyo, miss. Dahil iniligtas mo mag-iina ko. Tumayo ang babae at tumingin sa kanilang mag-asawa. Napansin ni Roman na tila nawala ang mga marka ng sugat nito sa katawan. Maging si Desa ay nagulat din sa babaeng tinulungan nila. Maya-maya pa ay bigla itong nagsalita. Siya nga pala, kailangan ko na rin umalis. Hindi ako maaaring manatili ng matagal sa lugar na to. Muli ay nagpapasalamat ako sa kabutihan niyong mag-asawa. Nangangako ako na hindi pa to ang huli nating pagkikita. Ngunit nais ko lang na malaman mo, Roman, ipagpatuloy mo ang pagtulong sa iyong kapwa. Bilang ganti, ay pagkakalooban kita ng isang regalo. Ngunit, ibibigay ko lamang sa iyo yun sa oras na kailanganin mo ko. Ano? Aalis na ako hanggang sa susunod nating pagkikita. Hindi na hinintay pa ng babae na magsalita si Roman dahil mula sa kanilang harapan ay naglaho na ito na parang bula. Nagkatinginan silang mag-asawa at hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Hindi rin alam ni Roman kung paano siya nakilala ng babae. Mabilis na nilapitan ni Roman ang kinatatayuan kanina ng babae. Saka nag-aalalang napasulyap sa kanyang asawa na napataklob ng palad nito sa bibig. Habang bakas sa muka ang labis na pagkabigla at takot. Diyos ko, Desa! Nakita mo rin yun, di ba? Totoo siyang naglaho
At kilala niya ako. Magkakasunod na tango ang itinugon ni Desa sa tanong na yon ng kanyang asawang si Roman. Saka lamang naunawaan ni Roman na ang babaeng tinulungan nila ay isang diwata. Nagtataka rin siya kung paanong napunta ang babae sa kakahuyan at nalagay ang buhay nito sa panganib. Punong-puno ng panghihinayang na napaupo si Roman sa gilid ng katre dahil hindi man lang niya nakilala ang diwata. Dahil sa mga nangyaring kababalagan sa mag-asawa, ay pinilit nilang kalimutan ang mga nasaksiyan. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, ay muling naging abala ang mag-asawa sa paglalagay ng proteksyon sa gilid ng kanilang bakuran. Inayos nila lahat ang mga nasirang bakod, dingding at bubong na nasira dahil sa nakaraan na pagsalakay ng mga aswang. Habang abala silang dalawa, isang babae ang bigla na lamang natumba sa tapat ng kanilang bakuran. Nakita ni Roman na tila bumubula ang bibig nito. Parang nanggaling ito sa mahabang paglalakad, kagaya ng ibinilin sa kanya ng babaeng tinulungan kanina. Pananatilihin niya ang pagiging mabuting tao at pagtulong sa kapwa. Kaya naman, hindi nagdalawang isip si Roman. Nilapitan niya ang babae at inalalayang tumayo. Ipinasok niya ito sa loob ng kanilang bahay, kung saan ay naroon naman si Desa. Desa, mahal ko. Pasuyo naman. Ikuha mo ng maiinom na tubig tong babae. Kawawa eh. Agad naman na tumalima si Desa sa utos ng kanyang asawa, habang si Roman naman ay abala sa pagpaypay sa muka ng babae. Labis ang panghihina at pamumutla ng labi. Maya-maya pa ay bumalik na si Desa. May dala itong isang basong tubig. Inalalayan ni Roman na umupo ang babae at pinainom nila ito ng tubig. Maraming salamat sa kabutihan ng loob niyong mag-asawa. Walang anuman. Teka, saan ba ang punta mo? Para kasing naglakad ka lang at malayo pang pinanggalingan mo. Halata sa mukha mo ang pagod eh. Dito talaga ang punta ko. Nabanggit kasi sa akin ng babaeng may tindahan dyan sa unahan ng daan na kailangan niyo raw ng albularya na magpapaanak sa asawa mo. Ang ibig mo ba sabihin isa kang kumadrona? Tama ka. Ilang buwan na ba ang tiyan ng asawa mo? Kabuanan niya na ngayon. Kaya tama-tama lang ang dating mo. Pwede ko bang hawakan ang tiyan ng asawa mo para malaman ko talaga kung kailan ang kabuanan niya? Pwede naman. Teka, ano bang pangalan ng itatawag ko sa'yo? Para naman makilala kita. Ako si Purita. Kilala ko sa baryong ito bilang nagpapaanak. Teka, pwede ko na bang hawakan ng tiyan ng asawa mo? Tumango si Roman bilang tugon sa tanong nito. Tumayo si Purita at lumapit sa nakatayong si Desa. Nakita ni Roman na dahan-dahan ang paglapit nito at kahit hindi pa man nahahawakan ni Purita ang tiyan ng kanyang asawa, ay pumikit ito na para bang nagdadasal. Normal naman ang ganun sa mga albularya, kaya hindi na siya dapat mag-alala pa. Maya-maya pa ay nakita niyang lumapad ang palad nito sa tiyan ni Desa, at gano'n na lamang ang gulat nila nang biglang lumakas ang hangin. Halos liparin ang kurtina sa loob ng kanilang sala, kasunod ng paninigas ng binti ni Roman. Hindi siya makagalaw. Ganon din si Desa, na labis ang iniindang sakit mula sa pagkakalapat ng palad ni Purita. Teka, anong ginagawa mo? Bitiwan mo siya ng asawa ko! Hindi ikaw ang kumadrona! Lumingon si Purita sa kinaroroonan ng nagpupumiglas na si Roman. Ang kaninang maamong mukha nito ay naging isang nilalang na may berdeng mga mata.
kasabay ng pagtaas ng buhok nito na nililipad pa ng malakas na hangin. Kasunod ng pagsambit nito ng nakakakilabot na orasyon habang hindi pa rin inaalis ang kamay sa tiyan ni Desa. Nagkamali kayo ng binagda. Pagsisisihan mo na pinatay mo ang asawa ko, Roman. Ngayon naman, matatanggap nyo ang mapait na parusa para sa anak nyo. Isinusumpa ko sa kapangyarihang itim na mahika. Ang kampal na isisilang ni Desa ay mamamatay. At kahit na kailan, ay hindi na kayo bibiyayaan pa ng mga anak. Hanggang sa kahuli-huli ang salin lahi. Lahat kayo dadanas ng sakit na walang kapantay. Tumigil ka! Kayo mga nanggulo sa baryong ito. Isa kayong mga halimo na hindi dapat mabuhay sa mundong to. Kampong kayo ng kadiliman. Kaya nararapat lamang na kayo'y patayin. Hindi mo pa rin naiintindihan, Roman. Hawak ko na ang buhay ninyong mag-asawa. Kung tutusin, ay kaya-kaya ko na kayong patayin. Pero hindi. Gusto kong maranasan mo, Roman, kung paanong mawala ng anak. Lasapin mo ang ganti ko! Kahit na anong pagpupumiglas ang gawin ni Roman, ay hindi siya makawala sa malakas na mahikang bumabalot sa kanyang katawan. Kitang-kita niya ang galit sa anyo ni Purita. Para na siyang mababaliw sa takot, pero mas nag-aalala siya sa asawa niyang si Desa habang namimilipit ito sa sakit. Hindi rin ito makagalaw na para bang may mga lubid na nakatali sa katawan nito. Hayop ka! Pakawalan mo ang asawa ko! Huwag mong idamay ang mag-iina ko! Wala silang kasalanan! Bakit? May kasalanan ba sa'yo ang anak ko? Hindi mo ba alam na nawalan ako ng anak dahil pinatay mo ang asawa ko? Nakita ko kayo sa kakahuyan at kitang-kita ko kung paano mong pinatay si Danilo. Kaya ngayon, nasapin nyo ang sumpang ipapataw ko sa mga anak nyo. Masisilayan ninyo ang kanilang katawan na wala ng buhay. At kapag nangyari yon, malalaman mo rin kung gaano yung kasakit. Kasabay ng katagang yun, inalis ni Purita ang kamay nito sa tiyan ni Desa, habang ang malakas na hangin ay patuloy lamang sa pag-ihip. Nakaalis si Purita nang wala man lang nagawa si Roman. Kaya naman, nang maglaho ang malakas na hangin, palatandaan na rin yun ng pag-alis ni Purita sa loob ng kanilang bahay. Bumagsak sa sahig si Desa, umiiyak dahil sa takot. Agad niya itong nilapitan at mahigpit na hinagkan. Diyos ko, mahal ko. Patawarin mo ko kung hindi ko siya napigilan. Parang ginamitan niya tayo ng itim na mahika. Tikom pa rin ang bibig ni Desa habang umiiyak. Yakap nito ang malaki nitong tiyan. Takot na takot at paulit-ulit nitong sinasambit ang sumpang yun ni Purita. Nanlaki ang mga mata ni Roman nang biglang sumagi sa isip niya ang kapangyarihan na yun ng babae. Naalala niya na dati nang may napatay ang kanyang ama na kagaya ng sa kapangyarihan ni Purita. Kaya naman, malinaw na sa kanya ngayon na ang nakaharap niyang nilalang ay angkan ng isang pinakamakapangyarihang mangkukulam. Kaya nitong bumuhay ng patay at gumawa ng aswang. Diyos ko, hindi ko akalain na dito kami magkikita ng anak ni Kanduring, ang matandang napatay noon ni tatay, dahil sa pagiging mangkukulam nito. At dahil sa mga sinabing ni Roman, ay mas lalong nag-alala ang asawa niyang si Desa. Paulit-ulit nitong sinasabi na ang kanilang mga anak ay mamamatay sa oras na magsilang na ito ng sanggol. Habang pinapakalma ni Roman ang asawa, ay bigla naman niyang naalala ang lalaking tiktik na napatay niya kagabi. Malakas ang kutob niya na yun ang asawa ni Purita na sinasabi nito. Dahil ng gabing yun,
ay nakarinig siya ng malakas na pagsigaw. Pamilyar yun dahil narinig na rin niya yun sa bawat tiktik na napatay niya. Binalot ng pag-aalala ang puso ni Roman. Sa isip niya ay gagawin niya ang lahat para maprotektahan lamang ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak. Huminahon ka, Desa. Huwag kang matakot. Diyos lamang ang magpapasya sa mga buhay na ibinigay niya sa magiging anak natin. Siya lang din ang babawi sa kanila. Walang sumpa o parusa na papatay sa kanila. Hindi siya magtatagumpay. Magtiwala ka lang. Saka lamang tumigil sa pag-iyak ang asawa niya na si Desa. Subalit ang puso ni Roman ay abot langit ang takot. Hindi niya yun ipinahalata sa kanyang asawa. Buong araw silang nagkulong sa loob ng kanilang bahay. Natatakot silang meron pang ibang nilalang na magpanggap para makalapit sa kanila. Si Roman, bilang isang manunugis ng mga aswang, ay hindi maiiwasan na parami ng parami ang kanyang nagiging kaaway. Ngunit sa lahat ng mga yun, iba ang nilalang na si Purita, dahil ang kapangyarihan nito ay nagtataglay ng mabigat na mahika na ngayon lamang niya naranasan. Pagsapit ng gabi ay biglang napabalikwas ng bangon si Desa. Namimilipit ito sa sakit habang hawak ang tiyan. Sa kanilang banig ay nakita ni Roman na nilalabasan na ito ng tubig at sariwan dugo. Indikasyon yun na malapit ng manganak ang kanyang asawa. Desa, sandali. Anong gagawin ko? Teka, halika. Dadaling kita sa albularyong nasa dulo ng baryo. Pasensya ka na, mahal ko ha. Nakalimutan ko magtawag kanina ng manggagamot. Akma na sanang tatayo si Roman para buhatin ang asawa. Subalit, pinigilan siya ni Desa. Siya na lamang daw ang magpapaanak sa sarili dahil nararamdaman na ni Desa na malapit na siyang manganak. Kaya naman, tarantang inihanda ni Roman ang kanyang mga kakailanganin. Mabuti na lamang at ang kanyang ina noon ay isang komadrona sa kanilang baryo nung nabubuhay pa ito. Kaya kahit papano ay nakikita niya kung paano nito ginagawa ang paraan ng paglilinis sa sanggol. Ngunit iba kapag aktwal na. Kahit alam niya ang mga dapat gawin, ay tila walang pumapasok sa isip niya. Ilang sandali pa habang naghahanda ng gagamitin, panay na ang ire ni Desa. Nahihirapan ito at bakas ang takot sa muka. Desa, lakasan mo ang loob mo ha. Huwag mong isipin na sinabi ni Purita. May awa ang Diyos. Makakaligtas sa mga anak natin. Tumingin kay Roman ang pawisan na si Desa sa kaubod lakas na umire na parabang nagbubuhat ito ng malaking bato. Ilang beses pa itong umire hanggang sa marinig na nila ang unang iyak ng sanggol. Maya-maya pa ay sumunod naman ang isa pang sanggol. Umalingaw-ngaw ang iyak ng mga bagong silang na sanggol sa katahimikan ng gabi. Diyos ko, marami pong salamat. Buhay ang mga anak namin. Hindi matatawaran ang tuwa ni Roman nang makitang malusog at buhay ang kambal. Pinagtabi niya ito at ilalapit sa nakangiting si Desa. Ngunit biglang tumigil ang iyak ng dalawang sanggol. Nanigas ang mga kamay na parabang matagal na itong mga patay. Takot na nagkatinginan ang mag-asawa habang si Roman ay para nang binabayo ng maso ang dibdib dahil sa labis na pagkabigla. Hindi siya makagalaw at hindi nila inaalis ang paningin sa katawan ng mga anak nila. Saka lamang nakita ni Roman na hindi na rin humihinga ang kambal. Iba na rin ang kulay ng mga labi. Tila naging ubi na. Hindi mga anak. Gumising kayo.
Hindi maaari ito. Lumaban kayo, mga anak! Mga anak! Maging si Desa na nakahiga sa tabi ng kambal ay napabalikwas na rin ng bangon. Napahagulgul ito ng iyak habang sinasabi nito na nangyari na raw ang sumpa sa kanila ni Purita. Kaya naman, sinubukan ni Roman na iligtas niya ang kanyang mga anak. Ngunit nabigo siya. Wala ng pulso ang mga ito. Kasabay ng pagbagsak niya paupo sa katre, ang paghagulgul niya ng iyak. Sa isip niya ay nabigo siya at wala siyang kwentang ama. Hindi niya naprotektahan ang kanyang mga anak. Diyos ko! Ito pa po ba ang kapalit sa mga ginawa kong kabutihan sa mga tao? Saan ako nagkulang? Na iniligtas ko ang ibang tao. Ngunit sarili kong mga anak ay hindi. Saan ako nagkulang? Saan? At dahil sa pagdadalamhati na yun ni Roman, umihip ang malakas na hangin at bumuhos ang malakas na ulan. Nagulat silang mag-asawa sa pagbukas ng kanilang pintuan. Nagpakita si Purita. Masayang masaya ito habang matalim ang tingin sa wala ng buhay nilang mga anak. Sa wakas, nangyari na ang sumpa. Simula pa lang yan, Roman. Sa bawat batang mabubuo sa sinapupunan ng asawa mo, basta't may kinalaman sa dugo mo, Roman, lahat sila'y mamamatay. Isinusumpa ko. Isinusumpa ko sila. Hindi na napigilan ni Roman ang kanyang sarili. Dinampot niya ang pana at agad na tinutukan si Purita na nakatayo sa kanilang pintuan. Ngunit kagaya ng mga nangyari sa kanila ni Desa kanina, nanigas lamang ang buo niyang katawan. Tanging ang kanyang mga mata at bibig lang ang naigagalaw niya ng mga sandaling yun. Hayop ka! Hayop ka! Papatayin kita! Tila ng aasar na humalakhak pa si Purita sa kanilang harapan. Malaya itong nakakakilos habang hinahawakan ang kanyang mga anak. Sinisigurado nito kung patay na ba talaga ang kambal. Habang si Roman naman ay pakiramdam niya, sasabog na siya sa labis na galit. Ngunit hindi niya talaga maigalaw ang kanyang katawan. Kahit na anong gawin niya, malakas ang enerhiyang nakagapos sa buo nilang katawan ni Desa. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Ngunit mas ikinatuwa pa yun ng mangkukulam na aswang na si Purita. Ngayon, alam mo na ba kung gaano kasakit mawala ng mahal sa buhay, ha, Roman? Kung gaano kasakit mawala ng anak. Gusto mong pumatay, di ba? Ngunit wala kang magawa. Halimaw ka! Halimaw ka! Papatayin kitang demonyo ka! Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay! Sige nga. Patayin mo nga ako ngayon kung kaya mo. Tila kahoy ang pakiramdam sa sarili ni Roman. Lahat ay matigas, parang may batong nakadagan sa kanyang katawan. At ang kanyang mga kamay ay tila walang lakas para hilahin ng pana at itarget sa kalaban. Mas lalo siyang nababaliw sa pagpupumiglas nang maramdaman niya na pumipihit ang kanyang kamay sa gawi ni Desa. Walang nagtutulak sa kanya, ngunit hindi niya makontrol ang braso niya. Pilit yung itinitutok sa nakahiga niyang asawa. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Takot na takot siya sa naiisip na gagawin ni Purita sa kanila. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Wag! Wag ang asawa ko! Ako na lang ang patayin mo! Ako na lang! Bakit naman kita papatayin? Hindi pa ako nakakaganti sa iyong animal ka. Anak at asawa ko ang nawala dahil sa pagigialam mo. Kaya naman,
Bilang gante, kukunin ko rin sa iyo ang asawa mo. Nang sa ganon, ay pareho tayong nagdudusa. Nang maintindihan ni Roman kung ano ang ibig sabihin ni Purita, nagpumiglas siya. Sa isip niya ay humihingi siya ng tulong para hindi magtagumpay ang masamang nilalang. Kaya lang, talagang kakaiba ang lakas ng babaeng kaharap. Nagulat si Roman nang kusang hinila ng kanan niyang kamay ang pana at sa isang iglap, kumawala ang palaso sa ere. Tumama yun sa leeg ni Desa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang kamay. At sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, umalingaw-ngaw ang malakas na paghalakhak ni Purita. Kasunod nun ay umalis ito sa kanyang harapan at iniwan siyang nakatulala. Hindi siya makahinga nang makitang bumulwak ang dugo sa leeg ng asawa. Pasigok-sigok, napilit hinahabol ang sariling hininga. Nang mawala ang malakas na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan, nilapitan niya kagad ang naghihingalo niyang asawa. Desa! Desa, mahal ko, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, mahal ko. Hinawakan ni Roman ang nanlalamig na mga kamay ni Desa. Takot na takot siya na hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Walang kasing sakit na makitang mamatay ang kanyang asawa. Parang dinudurog ang puso niya dahil ang mismo niyang palaso ang ginamit para patayin ito. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang muka ng kanyang asawa na may bahid ng dugo. Nanlalambot ang kanyang buong katawan habang pinagmamasdan nito. Hindi siya makapaniwala. Parang hindi totoo ang kanyang mga nakikita. Lalo na nang tawagin ito ang pangalan niya. Sa kabila ng paghihirap nito sa paghinga, ay sinabi nito na wala siyang kasalanan. Alam nito ang buong pangyayari. Isang kahilingan lamang ang sinabi nito, na ang gusto nito ay ilibing ang kanyang mga anak sa gitna ng kakawyan at si Desa naman ay itabi rin sa mga anak. Isang kahilingan na tuluyan ng nagpaguho sa mundo ni Roman. Huwag kang magsalita ng ganyan, Desa. Hihingi ako ng tulong. Kailangan mo madala sa ospital. Lumaban ka, Desa. Kaya mo yan. Bago humugot ng malalim na hininga si Desa, ay sinabi nitong mahal na mahal siya nito at huwag sisihin ang sarili sa mga nangyari sa kanila. Sinabi nito na huwag niyang pababayaan ang kanyang sarili. Kaya naman, mas lalong humigpit ang kapit niya sa kamay nito. Desa, hindi mo ko iiwan. Hindi ka pwedeng mamatay. Parang awa mo na, Desa. Lumaban ka, mahal ko. Desa! Pakiramdam ni Roman ay mababaliw siya. Lalo na nang ipikit na ni Desa ang mga mata nito. Hanggang sa kumawala ang kamay nito mula sa pagkakahawak sa kanya. Desa! Desa, Desa! Desa, wag! Desa! Desa! Umiyak habang sumisigaw si Roman. Kinakalog niya ang katawan ni Desa. Pilit niyang ginigising ang kanyang asawa. Pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata at umaagos pababa sa kanyang pisngi. Hindi niya matignan ang anyo ng kanyang asawa. Ang babaeng pinakamamahal niya ay namatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Parang dinurog ang puso ni Roman. Parang nawalan ng saysay ang kanyang buhay. Hindi niya na alam kung saan siya kukuha ng lakas. Isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang dibdib. Ang galit. Ipinangako niya sa kanyang sarili
Nahahanapin niya si Purita at papatayin. Sinisiguro niya na magbabayad si Purita. Hindi niya ito tatantanan. Sa isip niya ay gagawin niya ang lahat para maipaghiganti ang mga nangyari sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandaling pagdadalamhati ni Roman, ay inayos niya ang katawan ng kanyang pamilya. Nakasandal siya sa dingding, nakaupo, habang hindi inaalis ang paningin sa kanyang asawa at mga anak. Madalas din ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Umiiyak, ngunit walang tunog. Nakakuyom ang mga kamay at punong-puno ng galit ang mga mata. Ginawa niya ang kahilingan ni Desa. Dinala niya ang mga ito sa gitna ng kakahuyan. Dahil malakas ang ulan, ay malambot ang lupa. Mabilis niyang nahukay yun at naunang inilagay si Desa sa hukay na ginawa niya. Hinalikan niya ang noo ng kanyang asawa bilang pamamaalam dito habang humahagulgol ng iyak. Kasunod naman ang kanyang kambal. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawad. Wala akong kwentang ama. Hindi ko kayo nailigtas. Patawarin niyo ako. Akma na sanang tatabunan ni Roman ang katawan ng kanyang mga anak at asawa nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang nakakasilaw na liwanag. Tumila ang ulan at gumapang ang katahimikan sa gitna ng kakahuyan. Isang tinig ang kanyang narinig, kasabay ng paglitaw ng hugis ng isang babae. Lumapat ang mga paa ng babae sa lupa, sa tapat ng kanyang pamilya na nakalagay sa hukay. Nagulat si Roman nang magpakita ang babaeng tinulungan nilang mag-asawa. Huwag, Roman! Sandali! Huwag mong ililibing ang mga anak mo! Sino ka? Bakit mo ko pinipigilan? Patay na ang mga anak ko. Wala na sila. Ako si Luntian, ang diwata ng kalikasan. Naparito ko para tulungan ka, Roman. Huwag ka magdalamhati sa pagkamatay ng iyong mga anak. May pag-asa ka pa. Nakalimutan mo na ba ang salitang binitiwan ko bago ako umalis? Isang regalo o isang kahilingan ang ipagkakaloob ko sa iyo. At ito na ang tamang oras para gamitin ang kahilingan na yon. Yun ang kapalit sa pagtulong mo sa akin. Dahil hindi mamamatay ang kambal, natatapos sa buhay ni Purita. Ano? Alam mo rin ang tungkol kay Purita? Oo, Roman. Sapagkat matagal ko nang nilalabanan si Purita. At ngayon, isinilang na mga batang tatapos sa paghahasik niya ng lagim. Nagulat si Roman nang biglang lumuhod si Luntian. Kitang-kita ni Roman ang pag-ihip nito ng hangin sa bibig ng kambal, kasabay ng pagkalat ng liwanag sa mga katawan ng magkapatid. Nakita niya na biglang huminga ang kanyang mga anak. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita ang muling pagkagising ng kambal. Kasabay nun ay umiyak sandali ang mga ito hanggang sa tumahimik at mahimbing na nakatulog. Muling nagsalita si Luntian. Itago mo ang mga anak mo, Roman. Sa takdang panahon ay muli silang tatayo para lumaban kay Purita. Gawin mo ang lahat para hindi malaman ni Purita na buhay pa ang kambal. Kasabay ng kanilang muling pagkabuhay, pagkakalooban ko sila ng kakaibang kakayahan at mutya ng kalikasan bilang proteksyon laban sa mga nilalang na mananakit sa kanila. Ang kambal ay magiging mga bertudes na may tangan ng mutya ng kalikasan. Hindi makapagsalita si Roman
sa kababalaghan na nangyayari sa kanyang harapan, kasabay ng pagkakasambit ni Luntian sa mutya ng kalikasan. Isang marka ang lumitaw sa balat ng kambal. Ang sanggol na unang lumabas ay nagkaroon ng marka sa leeg. Hugis bituin yun. Samantalang ang pangalawang sanggol ay lumabas ang hugis at sulok na marka nito sa kanan na kamao ng bata. Yan ang palatandaan ng pagiging bertudes nila. Sa kanila ang kapangyarihang naiiba sa lahat, at kahit si Purita ay walang magagawa sa oras na dumating na ang takdang panahon. Itago mo sila at ihanap ng taong may mabuting puso na mag-aalaga sa kanila. At kahit na anong mangyari, wag na wag mo silang lalapitan. Diyos ko, bakit naman ganun? Buhay niya ang mga anak ko. Ngunit hindi ko naman sila maaaring lapitan at alagaan. Makakasama mo rin sila, Roman, sa oras na natapos na nila ang misyon. Hanggang dito na lang. Paalam na, kaibigan. Kasabay ng paglaho ng liwanag ay nawala na rin si Luntian. Si Diwatang Luntian ang tagapag-alaga ng kalikasan at espiritu ng mga puno, damo, ilog at hangin. Siya ang nagbibigay buhay sa mga halaman at umuukit ng malasakit sa kapaligiran, gaya ng pagdadala ng ulan matapos ang tag-init at muling pagsibol ng mga nasunog na punong kahoy. Bagaman bihira siyang makita, nagiging malinaw ang kanyang anyo bilang isang magandang diwata sa mga taong may dalisay na puso at pagmamahal sa kalikasan. Paalala siya na ang kalikasan ay may kaluluwa at bawat mabuting gawa para dito ay muling nagbubunga ng pag-asa at kasaganahan. Kagaya ng ginawa ni Roman, tinulungan niya ito at bilang kapalit, muling nabuhay ang kanyang mga anak. Pagkatapos na mailibing ni Roman ang kanyang asawang si Desa, ay nilinisan niya muna ang kanyang mga anak. Hinubad niya ang kanyang damit, saka ibinalot sa katawan ng mga ito. Sa lugar na yun mismo, iniwan niya ang kanyang mga anak. Habang nasa kakahuyan siya at nagtatago, sinigurado ni Roman na ang makakakuha sa kanyang mga anak ay merong mabuting kalooban. Kaya naman, matyaga siyang naghintay hanggang sumapit ang kinabukasan. Isang kaluskos ang kanyang narinig. Napabalikwas siya at napasilip sa likod ng puno. Nakita niya ang isang matandang lalaki. May bitbit itong pala habang papalapit sa kinaroroonan ng kambal. Naluluwa na parang dinudurog ang puso ni Roman. Dahil sa pagkakataong yun, ay kailangan niya ng layuan ang kanyang mga anak. Pero bago pa siya umalis, ay narinig niya ang nag-aalalang boses ng matanda. Naku po, Diyos ko! Sanggol nga! Kayo nga ang naririnig kong umiiyak. Diyos ko, mahabagin langit! Sino kaya ang nag-iwan sa inyo rito? Nagpalinga-linga ang matanda sa paligid. Kaya naman, mabilis na nagtago sa likod ng puno si Roman. Maya-maya pa, ay muli siyang sumilip sa kinaroroonan ng matanda. Sa pagkakataong yun, ay buhat na ng matandang lalaki ang kambal na agad namang tumigil sa pag-iyak. Diyos ko! Halatang bagong panganak lamang kayo dahil may pusod pa kayo. Paano ba ito? Binalot ng pag-aalala ang puso ni Mang Roman. Nang makitang hindi malaman ng matanda ang gagawin, ngunit alam niya na mabuti ang taong nakapulot sa kanyang mga anak dahil ang matandang nagkakarga sa kambal ay kilala niya mula ulo hanggang paa. Yun ay walang iba kundi si Tatay Pilo, isang mabait at mapagmahal na asawa at ama. Isa itong sepulturero. Pagkalipas ng ilang sandali, mabigat ang paa na nilisan ni Roman ang lugar na yun. Samantala,
Hindi makapaniwala si Lolo Pilo sa mga batang napulot niya sa kakahuyan. Sa tingin niya ay kambal ang 2 batang nasa bisig niya. Dahil sabik sa anak, ay dinala niya ang mga ito sa kubo. Nasa gitna yun ng kakahuyan na malapit sa sementeryong pinagtatrabahuan niya. Ilang minuto lang ang nilakad niya para madala ang mga bata sa bahay niya. Walang makakakilala sa mga sanggol dahil dayo lamang din siya sa baryong yun. Kaya naman, pagkarating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang ibinaba ang magkapatid. Nilisan niya ang mga yun at mabilis na nagpakulo ng sabaw ng sinaing. Yun muna ang pansamantalang gagamitin niya para ipainom sa mga bata. Kaya lang, bigla siyang natigilan nang tila kumislap ang mga balat ng mga ito sa leeg at kamao. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil batid niya ang tungkol sa ganong klaseng marka. Susantissima! Kambal na Bertudes! Isang biyaya ng kalikasan. O Diyos ko, anong klaseng pangitain ito? Saglit na napaisip si Lolo Pilo, ngunit mas nanaig ang kagustuhan niyang tuluyang alagaan ang kambal. At dahil sa kakahuyan niya nakuha ang mga ito, pinangalanan niya ang kambal na si Kalik at Asan. Kasunod ng pagsilay ng matamis nitong ngiti sa labi. Mabilis na lumipas ang 12 taon kung saan ay ganap ng mga bata ang kambal. Si Kalik na mahusay sa paggamit ng pana at si Asan na mahusay naman sa paggamit ng latigo. Pareho silang nag-iensayo sa malawak na damuhan sa gitna ng kakahuyan. Kahit madalas na silang pinagagalitan ng kanilang lolo na si Lolo Pilo, ay tuluyan pa rin ang kambal sa paghawak ng kanilang mga sandata. Itinatago nila ang pagsasanay sa kaalaman ni Lolo Pilo at uuwi sila na para bang walang nangyari. 5 taong gulang pa lang sila noon nang makahiligan na nila ang paggamit ng sandata. Tila may malakas na puwersang nagtutulak sa kanila para gamitin yon. Natatandaan pa nilang 2 ng aksidenteng mahanap nila ang sandata sa bahaging yun ng kakahuyan. Kaya naman, habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Asan kung bakit tila kakaiba ang kanilang husay sa paggamit ng mga sandata. Kalik, hindi ka ba nagtataka? Nagtatakang ano? Para saan na naman ba yung tanong mo na yan, Asan? Hindi ka ba nagtataka na mahusay tayong gumamit ng sandata kahit wala lamang nagtuturo sa atin? Hindi naman natin maitanong kay Lolo Pilo dahil hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yun. Hindi ko rin alam kung bakit alam nating gumamit ng sandata, Asan. Basta ang alam ko, masaya ako kapag humahawak ako ng pana. Ako rin, Kalik. Masaya rin ako kapag nakakahawak ng latigo. Hindi ko lang talaga maiwasan ang hindi magtaka kung bakit nagtataglay tayo ng ganitong kakayahan. Kaya nga, dapat na ipagpasalamat na lang natin na meron tayong ganitong kakayahan, hindi ba? Alam mo, Kalik, napapadalas na ang mga panaginip ko. Nakikipaglaban daw tayo sa mga aswang. Tapos, nakita ko ang isang lalaki. Wala siyang muka, ngunit may hawak na pana. Nakita ko mga halimaw na umaatake sa atin. Hindi ba't bihirang magkamali ang mga panaginip ko? Parang isang pangitain o babala. Sus, ayang ka na naman sa mga panaginip mo, Asan eh. Hindi yan totoo. Maligo ka kasi at baka init lang yan ang katawan. Kalik naman eh. Araw-araw ako naliligo, no? Nakakainis ka naman. Seryoso ako eh. Sinasamahan mo na naman ng biro. Hindi ako nagbibiro. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, Asan. Kahit itanong mo pa kay Lolo Pilo. Napasimangot si Asan sa birong yun ni Kalik. Kahit kailan ay hindi naging seryoso ang kanyang kapatid sa sinasabi niya
tungkol sa kanyang mga panaginip. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad pauwi sa kanilang bahay at magmula nang mainis siya kay Kalik ay hindi na siya nagkwento pa habang tinatahak nila ang daan at nakamasid sa paligid. Muling nasulyapan ni Asan ang bahagi ng isang puno na madalas nilang dinadaanan. Kakaiba ang lungkot na kanyang nararamdaman. Tila ba may kung anong enerhiya ang nagbibigay sakit sa kanyang kalooban. Kaya naman, nagulat na lamang siya sa malakas na pagsigaw ni Kalik sa kanya. Hoy Asan! Ang tagal mo naman maglakad! Ano bang tinitignan mo dyan, ha? Kalik! Dali, halika rito! Lumapit si Kalik sa kanyang kapatid at tinignan din kung ano ang pinagmamasdan nito. Ano ba yun, ha? Hindi mo ba nararamdaman ang bigat ng lugar na to? Para kasing nakita ko na to sa mga panaginip ko eh. Pambihira ka naman, oo. Akala ko pa naman kung ano na. Dala ng pagkasura ni Kalik ay iniwan niya ang kapatid sa tapat ng malaking puno. Nag-aalala siya na baka mapagalitan na naman sila ni Lolo Pilo sa oras na dumating ito na wala pang luto na sinaing. At kapag nangyari yun, baka malaman na nito ang matagal na nilang inililihim sa matanda. Pagkalipas ng 2 segundo, naramdaman ni Kalik na humahabol na rin sa kanya ang kanyang kambal na si Asan. Pambihira ka naman, oo. Bakit mo naman ako iniwan? Akma na sanang magsasalita pa si Asan nang bigla silang nakarinig ng malakas na ungol mula sa kakahuyan. Kaya naman, ang nakatago niyang latigo sa bewang ay inilabas niya, habang si Kalik naman ay binitbit ang pana. Muling naulit ang sigaw, boses ng isang babaeng umiiyak. Tumigil sila sa paglalakad dahil nanggaling yun sa gitna ng kakahuyan. Naramdaman nilang dalawa ang kilabot mula sa daing at pag-iyak ng may-ari ng boses. Napakapit si Asan sa braso ni Kalik dahil sa takot. Kalik, tara na, umuwi na tayo. Diyos ko, baka mamaya may mga multo pala sa gubat na to. Tumigil ka nga, Asan. Nakakainis ka na, ha? Hindi multo ang narinig natin kanina, kundi iyak ng isang babae. Baka may nangyaring masama sa kanya. Ano? Huwag mong sabihin na lalapitan natin ang kakahuyan. Siyempre, paano natin malalaman kung ano nangyayari sa babae kung nakatayo lamang tayo rito? Ay naku, Kalik naman oh. Hindi na lang ako sasama sa'yo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta ron. Ikaw ang bahala. Walang sisiyan kapag may nangyaring masama sa'yo rito, ha? Tila nang aasar ang ngiti sa labi ni Kalik. Kaya naman, wala nang nagawa si Asan kundi ang sumama sa kanyang kapatid. Malalaki ang hakbang na nilapitan nila ang pinagmumulan ng boses. At habang palapit sila ng palapit, ay palakas rin ng palakas ang hagulgol na kanilang naririnig. Habang naglalakad, malakas din ang kaba sa kanilang dibdib. Maigpit ang kapit nila sa kanilang mga sandata. Pagkalipas ng ilang sandali, ay narating nila ang kinaroroonan ng naririnig nilang iyak. Tumambad sa kanilang paningin ang nakadapa na babae sa lupa. Pagkatapos ay lumuhod habang yakap sa dibdib ang mga damo. Biglang lumamig ang simoy ng hangin. Napansin nila na nanginginig ang kamay ng babae habang nakapikit at umiiyak. Walang patid na dumadaloy sa pisngi nito ang luha habang walang salitang maririnig. Kalik, huwag natin siya lapitan. Natatakot ako eh. Para siyang papatay ng tao dahil sa galit. Ano ka ba naman, Asan? Napakaduwag mo talaga kahit kailan. Nakalimutan mo na ba? Na kaya naman nating ipagtanggol ang sarili natin. Kaya anong ikinakatakot mo? Tsaka, para saan pa tong mga sandata na to kung hindi rin naman natin to gagamitin?
Wala nang nagawa si Asan, kundi ang pagmasdang mabuti ang babaeng umiiyak. Malalim ang boses nito at basag, tulad ng tunog ng sanga na nabali sa katahimikan ng kagubatan. Bawat tikbi ay parang pagbibitaw ng bigat na matagal na nitong kinikimkim sa dibdib. Sa paraan ng pagkakayakap nito sa lupa, malinaw na may pinangangalagaan itong alaala. Tila may nakalibing doon. Nang maisip yun ni Asan, bumigat ang kanyang pakiramdam. Sa kanilang dalawa ni Kalik ay siya ang may kakayahan na kilalanin ang isang tao batay sa hampas ng hangin. Ngunit sa pagkakataong yun ay parang naramdaman niya na kailangan niyang makilala ang babae. Parang nakaugnay ito sa matagal niya ng katanungan sa kanyang sarili. Akma na sanang lalapitan ng kambal ang babae, ngunit biglang lumakas ang ihip ng hangin. Pinaikutan sila na parabang pinipigilan silang lumapit sa babae. Walang kaalam-alam ang dalawa na ang babaeng nasa harap nila ay si Purita, isang mapanganib na mangkukulam na merong itim na kapangyarihan, at sa pagkakataong yun ay naramdaman ito ang presensya ng magkapatid. Mula naman sa kinatatayuan ng kambal ay seryoso silang nakatingin sa matandang babae. Tumayo ito at nagpunas ng luha sa pisngi at mga mata. Saka ito humarap sa kanila at walang bakas ng emosyon ang muka. Maya-maya pa ay nagsalita ito. Ano ginagawa niyo sa lugar na ito? Pasensya na po. Narinig po kasi namin kayong umiiyak. Kaya naman po, nilapitan ka po namin. Baka po kasi kailangan niyo ng tulong. Taga-rito ba kayo? Ginagamit niyo ba siya datang yan? Hindi po. Laruan lang po namin to. Tsaka, dyan lang po kami nakatira sa kakawayan na malapit sa simenteryo. Wag na kayo pupunta sa lugar na to. Delikado, baka mapahamak pa kayo. Sige na, umuwi na kayo. At kalimutan niyo ang mga nakita at narinig niyo. Sige po. Aalis na po kami. Pasensya na po at ginambala namin ang pag-iyak nyo. Pero sana naman po, malampasan nyo po ang pagsubok na kinakaharap nyo. Hindi ko malalampasan ang pagsubok hanggat hindi ko pa napapatay ang taong pumatay sa pamilya ko. Parehong natigilan ang magkapatid sa sinabing yun ng matandang babae. Bumundol ang kaba sa kanilang dibdib at bumigat ang kanilang pakiramdam sa babaeng kaharap nila. Nalaman nila na si Purita ang babaeng yun dahil ito mismo ang nagpakilala sa kanila. Sakto, nalalapit ito sa kanila ay dumating naman ang isang usa. Tila kakaiba ang mga mata ng usa na bigla sila nitong kinausap. Wag kayong lalapit sa kanya. Merong kakayahan ang magkapatid na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga hayop sa kanilang paligid. Kaya naman, nagkatinginan ang kambal nang maintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng usa. At kasabay ng mga katagang yun, pareho silang magkapatid na nakaramdam ng pananakit ng kanilang marka. Si Kalik ay kumirot ang kanyang leeg, samantalang si Asan naman ay sa kanyang kamoo. Binalot ng takot ang kambal, ngunit hindi sila nagpahalata sa kaharap. At dahil nalalagay sila sa alanganing sitwasyon, lumabas ang maraming hayop sa lugar na yon. Labis na nagtaka si Purita sa kakaibang ikinikilos ng mga hayop sa paligid nito. Kaya naman, minabuti nitong umalis na lamang nang hindi nag-iiwan ng salita sa magkapatid. Pagkalipas ng ilang minuto, ay naglaho si Purita sa madilim na bahagi ng kakawyan. Gulat na gulat naman si Asan sa nangyaring pananakit ng kanilang marka. Kalik, bakit kaya sumakit na naman ang marka natin, no?
Ano kaya ang ibig sabihin nun? Abay malay ko, pareho naman tayong walang alam, di ba? Baka naman si Lolo Pilo, alam niya kung bakit sumasakit ang marka natin. Nako, magagalit lang yun. Pero, naalala ko si Aling Purita. Sino kaya siya, no? Bakit kaya kakaiba ang nararamdaman natin sa kanya? Tsaka di ba, binalaan tayo ng usa kanina? O di ba? Alam mo na ngayon na may katotohanan ng mga sinasabi ko. Kung natatandaan mo, sinabi ko sa iyo kanina na huwag na natin lapitan si Aling Purita. Pero ang tigas ng ulo mo eh. Huwag na nga tayong magsisihan, Asan. Ang mabuti pa umuwi na lamang tayo nang maitago na natin ang sandatang to. Ipinagpatuloy ni Nakalik at Asan ang paglalakad papalayo sa lugar na yon, habang sa kabilang gilid ng kakawyan ay nakatayo si Purita. Pinagmamasdan ang dalawang bata. Nang mga sandaling yon ay naramdaman niya ang kakaibang enerhiya mula sa mga ito. Bukod pa ron ay napansin niya ang lahat ng mga hayop na lumapit sa magkapatid, na tila ba pinoprotektahan ng mga ito ang dalawang batang lalaki. Biglang sumagi sa isip ni Purita na madali lamang niya malalaman kung anong uri ng mga nilalang ang dalawang bata. Magpapadala siya ng mga aswang na tiktik para masigurado kung tama ba ang kanyang hinala. Samantala, dala naman ng takot ni Nakalik at Asan, ay malalaki ang hakbang ng kanilang mga paa na tinahak ang daan palabas ng kagubatan. Habang ang mga hayop na biglang lumitaw sa kanilang harapan ay tila inihatid pa sila ng tanaw. Nakahinga lamang sila ng maluwag nang matanaw nila ang bubong ng kanilang bahay. Halos magmadali sila sa pagpasok sa loob ng kanilang tahanan. Pagpasok nila sa loob ay kanya-kanya sila ng upo sa bangko na gawa sa kawayan. Habol ang hininga na bakas ang pag-aalala sa muka. Si Asan ang unang bumasag sa katahimikan. Talagang nagtataka na ako, Kalik. Ano ba talaga ang nangyayari sa atin? Hindi pa ba natin to sasabihin kay Lolo Pilo? Kung sasabihin natin kay Lolo Pilo, may magbabago ba? Mag-aalala lamang si Lolo. Kaya mas makabubuti kung hindi na lamang natin sasabihin sa kanya ang tungkol sa nangyari kanina. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa, ha, mga apo? Kapwa nagulat ang magkapatid sa biglang pagdating ni Lolo Pilo sa kanilang tabi. Humihingal ito habang buhat ang pala na nakapatong sa balikat nito. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila, at sa pagkakataong yun, si Asan ang biglang kinabahan. Ano ang kanina ko pag naririnig na hindi nyo masabi-sabi sa akin? Oh, ano? Bakit hindi kayo makapagsalita? Kasi po Teka, ako na lang ang magsasabi kay Lolo Pilo, Kalik. Kailangan na talagang malaman ni Lolo Pilo ang mga nangyayari sa atin. Ano kanyo? Bakit? Ano ba yun? Sabihin nyo nga. Habang nagsasalita si Lolo Pilo, ay ibinaba nito ang pala sa likod ng pintuan. Ngunit bakas sa mukha ng matanda na tila ba mabigat din ang nararamdaman nito. Napansin ni Asan na nagbago rin ang tono ng pananalita ng matanda nang malaman ito na meron silang gustong sabihin. Lolo Pilo, kasi itong mga nakaraang araw po, nakakaranas po kami ni Kalik ng mga kakaibang pakiramdam. Lalo na po tungkol sa mga marka sa balat namin. Tapos kanina po, bigla po namin naintindihan ang iniisip ng mga hayop. Para po ba namin silang naririnig? Tapos yung hangin, para bang sumusunod sa nararamdaman namin. Lolo Pilo, gusto po sana naming malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa amin. Kung nasaan na ang mga magulang namin at kung bakit nangyayari to sa amin. Sa dami ng tanong ni Asan, walang masagot si Lolo Pilo ni isa, kundi
ang pagbakas ng takot sa anyo nito. Kaya naman, napatayo si Kalik at ito naman ang nagsalita. Teka, sa reaksyon niyo na po yan, Lolo Pilo. Meron kayong tinatago sa amin ng kapatid ko. Hindi agad sumagot si Lolo Pilo. Sa halip ay lumapit ito sa magkapatid at naupo sa bangko na nasa gitna ni Kalik at Asan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Bago ito, nagsalita. Mukhang hinihingi na ng pagkakataon para ipagtapat sa inyo ang buong katotohanan. Hindi ko kayo totoong mga apo at wala akong alam tungkol sa mga magulang nyo. Alam ko na kakaiba kayo sa lahat at batay sa mga markang nakita ko sa mga katawan nyo, nalaman ko na kayo ang mga batang isinilang bilang mga bertudes. Saglit na huminto si Lolo Pilo dahil kapwa natigilan ang magkapatid. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig mula sa kanilang lolo. Si Asan, nalungkot siya sa nalaman, ngunit alam niya na walang kasalanan ang matanda. Ganon din si Kalik. Tahimik itong nakatingin sa matanda, naghihintay sa iba pang sasabihin ni Lolo Pilo. Napulot ko kayong dalawa sa gitna ng kakahuyan, duguan, at bago lamang kayong silang ng mga sandaling yon, may pusod pa nga kayo. Natitiyak ko na merong dahilan kung bakit kayo iniwan sa lugar na yon. At naintindihan ko ang lahat nang makita ang marka nyo sa katawan. Ibig sabihin nun, nanganganib ang buhay nyo sa kamay ng mga aswang. Kung ganun po, meron po talagang kakaiba sa aming pagkatao. Kung hindi niyo po nakilala ang mga magulang namin, Lolo, bakit po kaya tila kakaiba ang kakayahan namin? Bukod po sa pagiging bertudes, nagtataglay rin po kami ng kapangyarihan ng 4 na kalikasan. Sa bagay na yan, ay hindi ko kayo masasagot. Dahil konti lang ang nalalaman ko tungkol sa inyo. Ginawa ko ang lahat para maalagaan kayo ng maayos. Ngunit malaya rin kayo na magpasya kung hahanapin niyo ang mga magulang niyo at hahayaan ko kayong umalis para alamin kung sino ba talaga kayo. Tila may garalgal sa tono ng boses ni Lolo Pilo. Kaya naman, parang may kutsilyong bumaon sa dibdib ni Asan nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Alam niya na ganun din ang nararamdaman ni Kalik. Ilang saglit pa ay muling nagsalita si Lolo Pilo. Nabanggit niyo kanina na nasa kakahuyan kayo at may nangyaring hindi maganda sa gubat. Ano ang ginagawa niyo sa lugar na yon? Dahil sa tanong ni Lolo Pilo, tuluyan na nga nilang inamin sa matanda ang tungkol sa totoong dahilan kung bakit sila nasa lugar na yon. Ilang sandaling katahimikan ang nangibabaw habang si Kalik ay nanatili lamang na nakatayo. Sa isip niya ay umusbong ang labis na galit. Masama ang kanyang loob sa mga magulang na nang-iwan sa kanila. Kahit na kailan ay hindi niya matatanggap na nagawa silang itapon ng kanilang mga magulang. May dahilan man o wala, basta nararamdaman niya na nagagalit siya sa kanyang mga natuklasan. Walang imik na umalis sa sala si Kalik at tahimik itong pumasok sa loob ng silid nilang magkapatid. Naiwan sina Asan at Lolo Pilo na nagkakatinginan dahil sa naging reaksyon na yon ni Kalik. Silang kambal ay magkaiba ng ugali. Si Asan na tahimik at maunawain, samantalang si Kalik naman ay mainitin ang ulo. Yun ang dahilan kung bakit mas madalas na napapasunod nito ang apoy kesa sa hangin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lolo Pilo. Bago ito, nagsalita.
Alam ko na darating ang oras na ito na kayong dalawang magkapatid ay mapapalayo sa akin. Sana ay malaman ninyo na minahal ko kayo, na para kung isang tunay na apo. Pasensya na po kayo, Lolo. Huwag na po muna nating pilitin si Kalik na maintindihan ng lahat. Kahit naman po ko nagulat din sa mga natuklasan ko eh. Alam nyo ba na matagal ko nang alam na kakaiba kayo? Pati na ang lihim na pagpuslit ninyo papunta sa kakauyan para sa pag-iensayo nyo ng armas. Lahat ng mga yun ay alam ko. Sa katunayan, ako ang nagbigay sa inyo ng latigo at pana. Sa akin ang mga sandatang yan, madalas ko yung ginagamit noon bilang isang manunugis ng aswang. Subalit tinalikuran ko ang pagiging manunugis ng aswang. Magmula ng kamuhian ako ng sarili kong anak. Hindi ko nailigtas ang asawa ko at sinisi ako ng anak ko dahil sa pangyayaring yon. Kaya nagpakalayo-layo ako at dito ako napadpad sa gitnang kakauyan. Magkahalong awa at gulat ang naramdaman ni Asan nang marinig ang kwentong yun ni Lolo Pilo. At alam niya rin na narinig yun ng kanyang kapatid dahil dingding lang naman ang pagitan ng sala at ng kanilang silid. Ang araw na yun ay naging kakaiba dahil batid na nila ang katotohanan mula sa matanda. Pagkatapos na mag-usap ni na Lolo Pilo at Asan, tumayo si Lolo Pilo at nagpaalam sa kanya. Kailangan ko nang bumalik sa sementeryo. Hindi ko pa natatapos ang pag-uukay. Huwag na kayong lumabas ng bahay. Nagkalat ngayon ng aswang na tiktik. O siya, sige na. Aalis na ako. Magsarado kayo ng pinto at bintana. Inihatid ni Asan ng tanaw si Lolo Pilo habang malungkot itong naglalakad papalayo sa kanilang bahay. Kaya naman, biglang nakaramdam ng awa si Asan para sa matanda. Nang maiwan silang dalawang magkapatid, ay napuno ng katahimikan ang paligid. Pareho silang nag-iisip at hindi makapaniwala sa mga natuklasan. Pagkalipas ng ilang oras, ay sumapit na ang gabi. Nang mga sandaling yon, ay nag-aalala na sila para kay Lolo Pilo. Ang kaninang walang imik na si Kalik ay bigla na lamang nagtanong kay Asan. Wala pa ba si Lolo Pilo, Asan? Wala pa nga eh. Nag-aalala na nga ako eh. Dahil ngayon lamang nangyari to. Nagpabalik-balik si Asan sa paglalakad sa sala. Bakas sa kanyang anyo ang labis na pag-aalala. Tila mabigat ang kanyang nararamdaman ngayon na parabang pakiramdam niya ay merong nangyaring masama sa kanilang lolo. Ano kaya kung sunduin na natin si Lolo Pilo, Kalik? Nag-aalala na talaga ako sa kanya eh. Pero gabi na at alam mo naman na madadaan tayo sa kakauyan. Baka mapahamak tayo dun. Yung pa naman ang ibinili niya kanina, di ba? Pero paano naman kung si Lolo Pilo pa lang napapahamak na, Kalik? Maghihintay na lang ba tayo rito? Akma na sanang magsasalita pa si Kalik. Ngunit bigla nilang naramdaman ang pananakit ng kanilang mga marka sa katawan. Sabay silang namilipit sa sakit. Aray! Kalik! Ang sakit ng kamao ko! Naramdaman na rin natin to kanina. Kaya natitiyak kong may hindi magandang nangyayari sa paligid natin. Nagkatinginan ang magkapatid nang biglang may kumaluskos sa labas ng kanilang tahanan. Nung una ay inisip nila na baka si Lolo Piluna ang dumating. Ngunit nakarinig sila ng pag-angil sa labas. Kasabay nun, ang kanilang mga marka ay biglang nanakit na parabang meron itong sugat sa loob. Kaya naman, pinaglabanan ni Asan ang sakit na yun at sinilip niya ang nilalang na nasa labas ng kanilang bahay. Ganon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang maraming nilalang na nakapalibot
sa labas ng kanilang bakuran. Anong nakita mo? Anong nasisilip mo sa labas, Asan? Mga tiktik. Sigurado ko na mga tiktik ang nasa labas, Kalik. Dati na nagkikwento si Lolo Pilo sa atin. At ang mga nilalang nasa labas ay ang mga nilalang na mga tiktik dahil kamukha nila ang mga paniki. Hindi na nga nakatiis si Kalik. Sumilip na rin ito sa labas. Ganun na lang din ang pangihilakbot nito nang makita ang mga nilalang na nakangising nakatingin sa kanilang bahay na tila ba lampasan ang kanilang paningin. May isang tiktik silang nakikita na nakatayo lang na para bang naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Ang tiktik ay isang uri ng aswang na nag-aanyong ordinaryong tao sa araw, ngunit nagiging nakakatakot na halimaw pagsapit ng gabi. Payat at butot balat ito kapag araw, ngunit lumalakas at mabagsik kapag gabi. Meron itong mahabang dila para sipsipin ang laman o dugo ng mga biktima, lalo na ng mga buntis at sanggol. Maputla o kulay abo ang balat nito. May matatalas na ngipin at pulang matang kumikislap sa dilim. Kilala rin ito sa malalaking pakpak na kahawig ng paniki at sa tunog na tiktik na ginagamit upang lituhin ang mga tao sa tunay nitong kinaroroonan. Kalik, anong gagawin natin? Baka biglang bumalik si Lolo Pilo at mapahamak siya. Wala tayong ibang gagawin kung hindi ang harapin sila. Baka sa gagawin natin to ay masagot na matagal nating katanungan. Aalamin ko kung magagamit ba natin ang kakayahan natin laban sa kanila. Kunin mo lapig mo, madali ka. At sa akin naman ang pana. Wala na tayong pagpipilian ngayon, Asan, kundi ang ipaglaban ng buhay natin. Nang makapagpasya, ang magkapatid ay matapang silang lumabas ng bahay. Hinarap nila ang mga tiktik na nakapalibot sa kanilang kubo. Mga nakabuka ang malapaniki nilang pakpak. Pumagitna ang kambal sa kanilang bakuran, habang hawak ang kanilang mga sandata. Saka naghiwalay ng konti at humarap sa kalaban. Sa kanilang palagay, ang mga aswang na tiktik ay aabot sa 50 ang bilang. Ngayon na natin gagamitin ang kakayahan na matagal na natin tinatago. Mag-iingat ka sa iyong kapangyarihan, Kalik. Sana, kaya mo nang kontrolin yan. Hindi sumagot si Kalik. Sa halip ay matapang itong tumingin sa kalaban. Nakatutok ang pana, habang si Asa naman ay nagsimulang kumumpas ng kamay sa hangin, hawak ang latigo. Yumanig ang paligid, kasabay ng pag-angil ng mga nilalang. Dahan-dahan na pumaligid ang mga ito sa tahanan ni Kalik at Asan. Ang mga mata ay mapula, kumikislap sa dilim, at ang kanilang pakpak na kahawig ng sapaniki ay humahampas sa hangin, lumilikha ng nakapangingilabot na ugong. Itinaas ni Kalik ang kanyang mga palad, hawak ang pana. Pinakawalan niya ang palaso, kasabay ng pagbuka ng lupa sa harapan ng mga tiktik. Ang ilan sa mga halimaw ay natumba, nalunod sa alikabok, at ang mga batong umusbong mula sa ilalim ng lupa ay dumurog sa katawan ng mga aswang. Mula sa kanyang kaliwang kamay, sumiklab ang apoy na nagliliyab. Pumalot yun sa talim ng palaso. Bawat tamaan ay pumuputok ang katawan at nasusunog. Nilamon na naglalagablab na apoy ang mga tiktik na nagtatangkang sumugod sa kanilang kinaroroonan. Ang mga sigaw ng mga nilalang ay naglaho sa amoy ng nasusunog na pakpak ng mga ito. Ano? Lalaban pa ba kayo? Hindi na kayo makakatakas! Mga demonyo kayo! Galit na wika ni Kalik habang pinagmamasdan ang mga tiktik na nag-aapoy ang mga katawan. Samantala si Asa naman ang umatake sa mga tiktik na nagtatangkang tumakas. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, hawak ang latigo.
Humagupit sa mga ito ang malakas na hangin at ibinalik ang mga aswang sa kanilang bakuran. Bawat ikot ay may tumatamang malakas na hangin sa mga ito. Ang kamao na may markang tatsulok ay nagliwanag. Rumagasa ang malakas na tubig. Malasibat yun na bumutas sa mga pakpak ng mga ito at sinundan naman ng malakas na hangin na tuluyang pumatay sa mga aswang. Kalik! Sa bubong ng bahay natin, merong natitira na tiktik! Pagsamahin natin ang ating kapangyarihan, Asan. Patayin natin silang lahat! Nagtagpo ang apoy at lupa ni Kalik, habang si Asa naman ay hangin at tubig. Nabuo ang malabulang apoy na tila ipo-ipo ang puwersa. Tumama yun sa katawan ng mga nilalang na nasa bubong. Nadamay ang kanilang bahay sa sunog. Ang iba naman na hindi nadamay sa pagsabog ay isa-isang bumagsak, nahulog sa bumukas na bitak ng lupa. Sa loob ng ilang sandali, ang dating marahas na pag-atake ng mga aswang na tiktik ay nawala. Ang lupa ay muling nagsara at ang bakura nila ay muling bumalik sa katahimikan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, huminga ng malalim sina Kalik at Asan. Hindi sila makapaniwala na nagtataglay sila ng ganun na kapangyarihan. Dismayado na naupo sa lupa sina Asan at Kalik habang pinapanood ang nasusunog nilang tahanan. Lagot na! Nasira ang bahay natin, Kalik! Paano natin ipapaliwanag to kay Lolo Pilo? Sa ngayon, ay hindi na ako nag-iisip ng tungkol sa bahay ni Lolo Pilo. Dahil mauunawaan naman niya tayo eh. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit bigla tayong sinugod ng mga halimaw na yun. Napatayo si Asan at tangka na sanang magsasalita. Ngunit nagulat sila sa pagdating ng babaeng una nilang nakita sa kakahuyan. Mabangis ang anyo nito at galit na nakatitig sa kanila. Bumundol ang kaba sa kanilang dibdib na hindi inaalis ang paningin sa babaeng si Purita. Biglang may malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanilang balat. Kasunod ng naglalagablab na kulay itim na usok na bumalot sa kanilang katawan. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang pumipigil sa kanilang katawan. Nanigasyon at kahit anong pagpupumiglas na gawin nila, para silang naging estatwa na walang buhay. Tanging ang mga mata at bibig lang nila ang nakikilos nila. Alam nila na hindi nila magagamit ang kanilang kapangyarihan kapag sila ay nasa ganong kalagayan. Nagulat na lamang sila nang dumapo sa kanilang pisngi ang malakas na sampal mula kay Aling Purita. Ang buong akala ko ay patay na kayong magkapatid. Sinasabi ko na dapat, unang kita ko pa lang sa inyo. Alam ko na kayo ang kabal na isinumpa ko. Anong pinagsasabi mo? Malakas na napahalakhak ng tawa si Aling Purita. Humakbang ito papalapit kay Asan. Mabilis rin ang tibok ng kanilang mga puso dahil hindi nila nauunawaan ang mga nangyayari. Ang walang hiya yung ama na si Roman. Itinago niya sa akin ang tungkol sa inyo. Hindi kayo totoong namatay. Paano nangyari yun? Paano? Mula sa kanilang harapan, nagwala si Purita. Nagpakita ito ng matinding kapangyarihan sa harap ni Kalik at Asan. Nagdilim ang bakuran, nagbitak-bitak ang mga puno at nagliyab ang mga dahon. Uminit ang paligid habang bumabalot sa kanilang katawan ang kulay itim na usok. Meron din itong kapangyarihan na katumbas ng kanilang kakayahan. Sa bawat galaw ng kamay nito ay bakas ang matinding galit. Ganon, ikaw ang nagpadala ng mga tiktik para patayin kami? Anong kasalanan namin sa'yo? Wala kayong kasalanan. Subalit damay kayo sa naging kasalanan ng ama ninyo.
Alam niyo bang siya ang pumatay sa nanay niyo? Mabuti na yung malaman niyo bago ko kayo papatayin. Sinungaling! Hindi ako naniniwalang kaya gawin yun ng tatay namin. Kahit hindi namin siya nakilala, alam namin na mabuti siyang tao. Ha! Mabuting tao ba ang pumatay ng asawa? Pinatay niya ang anak ko. Pati ang asawa ko. Siguro kaya pinatay ng ama namin ang asawa at anak mo dahil mga aswang sila, mga kampo ng demonyo. Dahil sa sinabing yun ni Asan, ay bigla siya nitong sinakal. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang paa sa lupa. Unti-unting nawalan ng hininga si Asan habang dumidilim ang kanyang paningin. Ang mga ingay sa paligid ay naglaho. Napalitan ng katahimikan at bumigat ang kanyang katawan. Sa gitna ng takot at galit na nararamdaman, nasilayan niya sa mga mata ni Purita ang matinding galit at walang awang kapangyarihan ng isang mangkukulam. Pakawalan mo ang kapatid ko, hayop ka! Alam mong wala kaming kasalanan. Pakawalan mo kami! May kasalanan ba kayo o wala? Wala akong dahilan para buhayin pa kayo. Ang dugong nananalaytay sa inyong mga ugat, yun ang naging kasalanan ninyo. Hindi ko hahayaan na mabuhay pa kayong muli. Habang nararamdaman ni Asan ang sakit ng pagkakasakal sa kanyang leeg, isang palaso ang mabilis na lumipad at tumama sa kamay ni Purita. Isang matinis na sigaw ng sakit ang kumawala mula sa bibig nito. Otomatikong nabitiwan nito si Asan. Kumawala ang malamig na usok na bumalot sa kamay nito habang namimilipit sa sakit. Dumaloy ang dugo mula sa braso paagos sa palad. Ang mga mata nito ay nanlaki at kumukurap-kurap. Tila hindi makapaniwala sa nangyari. Sa kabila ng pagkabigla nilang lahat, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim. Lumitaw si Roman. Hawak ang pana na may isa pang nakahandang palaso. Ang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon para iligtas ang mga anak. Gulat na gulat si Aling Purita nang makita si Mang Roman. Layuan mo mga anak ko, diablong buwang ka! Kung ayaw mong butasin ko ng palaso ang pagmumukha mo! Bakit hindi mo ako patayin? Kagaya ng ginawa mo kay Desa na asawa mo. Alam mong hindi ko pinatay si Desa. Ginamitan mo ko ng mahikahayop ka. Kaya nangyari yun. Dahil sa pagkakaroon ng sugat ni Purita sa kamay, ay naglaho rin ang mahikang bumabalot sa kambal. Akma na sanang gagamitin ng magkapatid ang kanilang kapangyarihan nang biglang pinakawalan ni Roman ang maraming palaso. Tumama yun sa katawan ni Aling Purita. Ngunit hindi pa man ito lubos na napapatay. Bumaba ang isang malaking halimaw at dinagit si Aling Purita. Inilayo ito sa kanila at inilipad sa malayo. Sinubukan ni Asan na pigilan ng kapangyarihan niyang hangin ang mga ito. Subalit tuluyan na itong nakalayo. Sa kabila ng mga nangyari, naiwan na nakatayo si Mang Roman sa unahan ng dalawang magkapatid. Dahan-dahan itong humarap sa kambal, habang ang mga mata ay mapula dahil sa mga luhang napakatagal na naipon. Nanginginig ang labi ni Mang Roman na hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Mga anak, ang kambal ko. Ako ang tatay nyo. Ako si Roman. Kumislap ang mga mata ng magkapatid at ang kanilang mga puso ay kumabog ng mabilis, para bang naburaan lahat ng hirap at panganib na pinagdaanan nila. Pati ang sama ng loob na naiwan sa kanilang dibdib, naglaho rin at napalitan ng pananabik. Habang lumalapit si Mang Roman, nanginginig ang kanyang mga kamay. Halong pananabik at panghihinayang ang bumalot sa kanyang muka. Ang malamig na gabi ay tila uminit sa bigat ng kanilang pagkikita.
Nang mag-abot ang kanilang mga paningin, sumiklab ang isang matinding damdamin. Tuwa ng pag-ibig ng isang ama ang naghari ng mga sandaling yun. Tay, kayo po ba talaga ang tatay namin? Akala ko, magagalit ako sa inyo dahil iniwan mo kami. Yung pala, hindi ko rin mapipigil ang sarili ko. Tay, mahal na mahal po namin kayo. Lumapit ang magkapatid kay Mang Roman at nagtagpo sa maigpit na yakap at paghagulgol ng iyak. Sa yakap na yon, ang mga pusong matagal nang nananabik sa isa't isa ay naghari. Ikinuwento ng kanilang ama ang buong katotohanan sa nakaraang sinapit nito sa kamay ni Aling Purita. Nalaman nila na matagal na silang binabantayan ni Mang Roman. Hindi pa man nagtatagal ang mainit na pag-uusap ni Mang Roman at ng kanyang mga anak, biglang yumanig ang katahimikan ng gabi. Mula sa malayo, isang basag na sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Lolo Pilo, hingal na hingal, mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Ang mga damit ay punit-punit, nabahiran ng putik at dugo. Sa mga mata ay mababakas ang matinding takot. Iwinasiwas nito ang hawak na pala sa mga nilalang na humahabol dito. Tay, si Lolo Pilo, hinahabol siya ng mga aswang na parang bumangon sa hukay. Tulong mga apo ko! Tulong! Gamitin niyo ang kapangyarihan niyo! Si Kalik ang agad na kumumpas ng palad sa hangin at nagpalipad ng palaso. Tila ulan yun na bumabagsak sa mga aswang. Nasunog ang mga ito at isa-isang bumabagsak sa lupa. Mabisang panlaban sa kanila ang tubig. Sila ang mga aswang na amalanig. Gamitin niyo ang kapangyarihan ng kalikasan. Mag-iingat kayo, mga anak. Halos lahat ng kanilang atensyon ay nasa mga nilalang na nakasunod sa kanilang Lolo Pilo. Ang mga amalanig ay lumitaw mula sa kakahuyan. Mga bangkay na bumangon mula sa hukay. Ang kanilang balat ay kulay abong parang nabubulok na laman. At sa ilang bahagi ay nakikita ang mga buto na kumikislap sa liwanag. Ang kanilang mga mata ay walang puti, purong itim na butas. Nakabuka ang kanilang bibig. May tumutulong malapot na likido na amoy nabubulok na karne. Ang mga galaw nila ay marahas, ngunit sabay-sabay, para bang hinihila ng iisang sumpa. Utos mula sa nagpapagalaw sa kanila. Ang mga kamay ng amalanhig ay mahahaba at butot balat na may matatalas na kuko na tila handang pumunit ng kahit na anong mahawakan. Sa bawat yapak nila, nagkakalansingan ang kanilang mga tuhod at buto, at ang mga yapak ay nag-iiwan ng malalalim na bakas sa malambot na lupa. Ang pagdating nila ay nagdala ng matinding pangamba. Tila mismong kamatayan ang lumapit upang habulin ang mga buhay. Hindi natakot ang kambal. Magkasama nilang inatake ang mga ito. Ngunit biglang nakalmot sa likod si Asan ng amalanhig na lumitaw bigla sa kanyang likuran. Kalik! May tama si Asan! Naramdaman ni Asan ang pananakit ng kanyang likuran. Inalalayan siyang tumayo ni Kalik, habang si Lolo Pilu naman ay nakarating na sa kanilang tabi. Pinatay ni Kalik ang aswang na kumalmot sa likod ni Asan, habang si Mang Roman naman ay panay ang pagpapakawala ng palaso sa ere. Bawat tamaan ay may tumutumbang nilalang. Pero nagulat sila nang makitang tumigil ang mga ito sa kanilang harapan. Hindi ako makapaniwalang babangon ng mga yan sa sementeryo. Sinubukan kong tumakas, pero naabutan pa rin nila ako. Dahil kilala nila kayo, kaya maging handa kayo sa kilos sa mga kalaban natin. Nararamdaman kong marami pa ang paparating. Habang nakatingin ang apat sa galaw ng mga kalaban, dumating mula sa impapawid ang malaking tiktik
na may anyong nakakatakot na nilalang. Si Aling Purita muling bumalik bilang isang halimaw. Tay, paano nangyari yun? Hindi po ba't nasugatan na siya kanina? Hindi siya basta-bastang nilalang mga anak. Sapagkat isa siyang mangkukulam na may itim na mahika. May kakayahan siyang magpahilom ng sugat niya. At kahit gaano pa kalalim ang kanyang sugat, sa oras na magpalit siya ng anyo, maglalaho ang mga yun at manunumbalik ang kanyang lakas. Mga anak, siya ang pumatay sa inyong ina. Gamitin niyo ang lahat ng inyong lakas para matapos na ang kanyang kasamaan. Pagkababa ni Purita sa lupa, walang sabi-sabi, agad na sumugod ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Inihanda ni Kalik ang naglalagablob niyang pana, habang ang latigo naman ni Asan ay nagliliyab sa malatubig na liwanag. Si Kalik ang unang kumilos. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa lupa. At mula roon, sumiklab ang naglalagablab na apoy. Nilalamon ang mga amalanig sa unang hanay. Pagkatapos ay iniangat niya muli ang kanyang kamay. At sa isang iglap, nagbitak-bitak ang lupa. Bumuka ang malalalim na siwang kung saan nahulog at naglaho ang ilan sa mga halimaw. Ang kanilang mga hiyaw ay umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Samantala si Asan ay humugot ng lakas mula sa latigo. Sa isang malakas na kumpas ng kanyang mga braso, bumuo siya ng malaalo na tubig na parang dagat na bumalot sa mga amalanig na sumusugod sa kanila. Sinundan niya ito ng isang malakas na buhawi ng hangin na pumunit sa katawan ng mga ito. Habang ang latigo ay tila kidlat na sumunog sa mga ito, lahat ng yun ay nagawang maiwasan ni Purita. Paano kayo nagkaroon ng ganyang kalakas na kapangyarihan? Huwag mo nang alamin, dahil mamamatay ka na rin, Purita! Dahil sa sinabi ni Mang Roman, inatake siya ni Purita, ngunit hindi rin nagpatinag si Mang Roman. Sa matalim na tingin at tiyak na galaw, iniangat niya ang kanyang pana at sa bawat bitaw ng palaso, tumama ang mga yon sa ulo ng mga amalanig. Bawat iwas naman ni Purita sa palaso, ang tinatamaan naman ay ang mga alagad nito, habang si Lolo Pilu naman ay nakipaglaban na rin gamit ang hawak niyang pala. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, biglang bumigat ang paligid. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang dumagan sa kanilang mga katawan. Nanigas si Kalik, si Asan at Mang Roman para silang mga estatwa na hindi makagalaw. Mula sa kanilang harapan, naglakad si Purita na may malamig na ngiti. Isa-isa silang sinuntok sa muka at bawat tama ay may kasamang nakamamatay na puwersa ng itim na mahika. Bumulagta sila sa lupa, hindi makalaban, habang sa kanilang mga tenga ay umalingaw-ngaw ang halakhak ni Aling Purita. Isang patunay na hindi pa tapos ang laban. Malakas si Aling Purita at ramdam yun ng batang si Asan. Ang buong akala niyo siguro ay ganun lang ako kadaling matalo. Hindi ako susugod dito kung alam kong talo ako. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito at ikinumpas ang mga kamay. Tila inuutusan ang mga nakahandusay na mga amalanig. Mula sa kanilang harapan, nakita nila ang pagbangon ng mga nilalang na napabagsak lamang nila kanina. Muling tumayo ang mga amalanig, pasugod sa kanilang kinaroroonan, habang ang mga aswang na tiktik ay muling umatake na tila sumulpot mula sa kung saan. Si Asan na hindi nagpatinag, tumingin siya kay Kalik. Tila nagkaintindihan ang magkapatid. Ginamit nila ang mutya ng kalikasan habang nakahiga. Naghawak ang mga kamay. Nilabanan nila ang mahika na pumipigil sa kanila. Mula sa kanilang mga marka ay lumitaw ang pinagsamang kapangyarihan ng mutya ng kalikasan. Isang malaipo-ipong pagbuo ng puwersa ang ginawa ng kambal. Lumiwanag ang kanilang katawan at sa unang pagragasa ng kanilang kapangyarihan, tinamaan ang nakalutang sa hangin na si Aling Purita. Nawala ang paninigas ng katawan ng magkapatid. Natalo nila ang mahika ni Aling Purita.
Bumagsak ito sa lupa at muling nagsalita habang sumusuka ng dugo. Hindi! Hindi maaari ito! Tapusan mo na! Meron pa kami natitirang kapangyarihan na siyang papatay sa'yo at sa mga alagad mo! Ginamit ni Kalik at Asan ang kanilang kapangyarihan sa pagbibigay ng utos sa mga nilalang na nasa Himpapawid. Ang mga ibon na agila, lawin at maya, lahat ng mga yon ay lumitaw at inatake ang mga tiktik sa Himpapawid. Bumaksak ang mga ito sa lupa, habang sa lupa naman, sa ngalan ng kakayahan ni Kalik, inutusan niya ang lahat ng mga hayop na lumabas upang patayin ang mga amalanig. Gumalaw rin ng mga ugat at sanga ng puno na dumurog sa katawan ng lahat ng mga alagad ni Purita, na puno ng kaguluhan hanggang sa tuluyang maubos ang lahat ng mga kalaban. Si Purita naman tumayo siya at ginamit ang itim na mahika sa kambal, ngunit wala na yung bisa, habang ang dalawa naman ay inipon ng lahat ng lakas upang mabuo ang malabolang pinagsamang kapangyarihan ng 4 na elemento ng kalikasan, at ubod lakas nila yung pinatama sa nakatayong si Purita. Mula sa kanilang harapan ay sumabog ang katawan nito, nagliyab na parabang kwitis hanggang sa maging abo. Nanghihinang napaluhod ang magkapatid. Hindi nila akalain na matatalo nila ang malakas na kapangyarihan ni Purita. Maya-maya pa ay narinig nila ang boses ni Lolo Pilo. Mga apo, ngayong nandito na ang tatay nyo, maaari na kayong sumama sa kanya. Magkasabay na napalingon ang kambal sa gawi ni Lolo Pilo. Malungkot na mga ito at bakas ang mga luha sa mga mata. Parang pinipiga ang puso ni Asan nang makita ang reaksyon ni Lolo Pilo. Hindi po namin kayo iiwan, Lolo Pilo. Bakit po, Lolo Pilo? Ayaw niyo na po ba sa amin? Mahal ko kayo at masakit sa loob ko na mapahiwalay sa inyo. Pero si Roman ang tunay niyong pamilya. Kaya't sige na, sumama na kayo sa kanya. Tay, talaga po bang seryoso kayo? Ni magpapaiwan kayo rito? Kalimutan na po natin ang nakaraan. Nagkamali po ko. Hindi kita dapat sinisi sa pagkamatay ni nanay. Nagulat ang magkapatid sa mga sinabi ni Mang Roman. Nagpalipat-lipat ang kanilang tingin na para bang hindi sila makapaniwalang tinawag na tatay ni Mang Roman si Lolo Pilo. Lolo, akala ko po ba hindi nyo kami totoong apo? Pasensya na kayo. Hindi ko naman kasi alam na kayo pala ang anak ni Roman. Ngayon ko lang din nalaman nang makita ko siya rito. Tay, alam niyo po ba kung bakit kami nandito ng asawa ko? Dahil hinanap ka namin. Patawarin niyo po ko. Kaya nga po sa inyo ko iniwan ang mga anak ko. Nawala ang kanilang alalahanin nang magkayakap ang mag-ama at magpatawaran sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang sandali, ay nagpakita si Diwatang Luntian. Balot ito ng liwanag sa katawan. Binabati ko kayo sa tagumpay, lalong-lalo na sa inyong magkapatid, Kalik at Asan. Pinatunayan nyo na hindi mananalo ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Mga anak, siya si Diwatang Luntian ang nagbigay sa inyo ng mutya ng kalikasan. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi mawawakasan ang kasamaan ni Purita. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng magandang diwata. Binalot ng liwanag ang buo nitong katawan at sa isang iglap ay nag-anyong usa ito. Gulat na gulat sina Kalik at Asan dahil nakilala nila ang usa na nasa harapan nila. Nakita nila ito sa kakahuyan na pumigil sa kanila para lapitan si Purita. Kaya naman napangiti ang magkapatid
dahil yun ang iwaga ng mundo. Pagkatapos magpasalamat ay umalis na si Diwatang Luntian. Pagkatapos nun ay umuwi na sila sa kanilang bahay at bumalik sa dating baryo ng kanilang ama. Kapag sikat ng araw kinabukasan, muling nabalot ng liwanag ang kagubatan at alam nilang nagsimula na ang isang bagong yugto ng kanilang buhay. Mas matatag, mas matapang at handang harapin ng anumang unos na darating sa kanilang mga buhay. Ang kwentong inyong napakinggan ay larawan ng isang pagmamahal at pagkakaisa. Kahit gaano kalakas ang kadiliman, laging mananaig ang kabutihan laban sa puwersa ng kasamaan. Pinatunayan din na ang labis na paghihiganti sa kapwa ay magdudulot lamang ng kapahamakan at paggawa ng kasalanan. Sa huli, sisingilin ka sa lahat ng nagawa mong pagkakamali at babawiin ng iyong buhay sa pinakamasaklap na kamatayan.